Kaugnay pa rin sa malawakang brownout sa Luzon kahapon, makakapanayam natin si Irma Exconde, Assistant Director ng Electronic Power Industry Management Bureau. Magandang umaga po, Assistant Director Exconde. Magandang umaga, Howie, at sa mga nanonood ng News to Go. May status update na po kayo tungkol sa yung kuryente sa lahat ng lugar sa Luzon na naapektuhan ng malawakang brownout kahapon. Howie, ang report namin as of this morning, yung halos lahat na ng power plant na nawala kahapon ay na-restore na. I think ang isang lang is yung Calaca dahil i-ensure natin na talagang synchronized na siya once it gets back dun sa system. Sa Meralco, nabanggit mo na nga rin, as of last night, about 10 p.m. when may meeting tayo with the Secretary, sinabi nila na 100% restored na yung mga circuits nila na naapektuhan ng power disturbance kahapon. In other areas, kinukolect rin natin ang data on that, and we will provide information to the media as soon as we get them. Yeah. Overview lang, ano yung northern province na naapektuhan? La Union ba o Ilocos? Ang Bingan. If I may just enumerate yung mga affected sa north, we have yung Limay, which is in Bataan, Suwal, Bakun, and Binga. And then, Bawang. So basically, yun on the northern part. And southern part? Northern part of Luzon. So, yun yung mga napektuhan doon. Kasi and at the same time, pati may mga lines din kasi na kung saan sila connected, mga major lines na nag-trip din. Okay. Kasi kahapon may mga iba't ibang ulat, no, galing sa mga iba't ibang lugar sa Luzon na may brownout rin daw sila. Pero hindi namin alam kung connected yung mga brownout nila dito sa yung pag-trip na linya o yung malawakang brownout dito sa Luzon. Ang ating kasing power system, kaya tinatawag natin siyang grid, ay connected ito lahat. So from south to north, north to south. So pag may mga ditong major disturbance na nangyayari, so even if it started doon sa south, pwedeng maapektuhan yung mga nasa north. So yun yung pangyayari kahapon. So yung mga dinidetermine pa natin yung talagang mga isolated cases, pero sa ngayon we are looking at it na dahil doon sa disturbance sa system, kaya may mga areas din outside of Metro Manila na nagkaroon ng brownout. Yeah, natukoy na ba ang dahilan kung bakit nag-trip ang Binyan-Calaca power line? Ngayon kasi we have to take a closer look at it kasi ang pangyayari is that at 1:51 p.m. almost at the same time, yung Calaca Unit 2, which is a power plant, and the Calaca Binyan 230 kV line, at the same time halos sabay silang nag-trip. So, we have to look at it closer para malaman natin kung ano talagang cause noon at para maiwasan din natin in the future ang pangyayaring ganito. Yeah, dun sa ulat namin kanina, sinabi kasi ng spokesperson ng NGCP na wala raw technical glitch at hindi pa raw alam kung ano talaga yung yung sanhi nitong pag-trip, no? Hindi kaya worrisome yon na posibleng hindi technical glitch, parang ang pagkaintindi ko doon na maaring deliberate itong pagka-trip o pagkasira ng ating itong linya. Sa ngayon, hindi natin masasabi yan, Howie, at ayaw din natin mag-presume or mag-speculate until we come up with the yung talagang investigation and analysis of that situation when it happened. So sa ngayon, siguro mai-relay ko lang, ang priority ng Secretary is, as of last night when we called an emergency meeting to all concerned industry players, ay ma-restore agad, which yun naman po ang nangyari. As of this morning, halos mag-restore na lahat. And at the same time, pinapatingnan niya na lahat yung mga pangyayari na magkaroon ng report. I think NGCP, as I remember, committed that in 1 week's time they come up with a more detailed report on this matter. Together in coordination with the power generators. Okay, automatic ba ho na kapag nagtitrip ang Binyan-Calaca power line ay nadadamay talaga yung 4 na iba pang planta?
Actually, hindi in all cases kaya nga we have to look at it closer. Kung ano pa yung ibang pangyayari that may have happened at the same time nung nangyari itong sa Calaca Power Plant and Calaca Binyan 230 kV line. So, kasi dahil nga instantaneous ang power system pag mga ganitong occurrences, instantaneous So, tinitingnan nga namin yung data in a matter of 1 minute from 1:51 p.m. to 1:52 p.m. A total of 3,360 megawatts capacity went down together with other lines where they are connected. So, napaka-instantaneous ng mga occurrence in terms of the power system. So, we have to look at it closer, Howie. Yeah. Okay, kahit aksidente to, may mga nanonood ngayon, alam na nila na kapag nag-trip itong Binyan Calaca line, posibleng magkaroon ng malawakang blackout. Are you planning or is anyone planning special security measures now to protect this line? Dahil alam natin na kapag nag-trip to, napakalawak yung magiging epekto. Yeah. Yun na nga actually, kaya ngayon yung Calaca Power Plant at itong linya na to, yung ngayon tinitingnan mabuti before i-synchronize to ensure na hindi siya maka-apekto doon sa ibang planta at ibang linya. Kaya sa ngayon, yun yung linya at planta na hindi pa napuput na o nare-restore sa ngayon. Yeah. So, kaya we have to take a closer look at it, i-test siya talaga na hindi siya makaka-apekto sa ibang linya at saka ibang power plants. Is this the only power line na may ganitong klaseng impact kapag nag-trip o may mga iba pang power lines? Hindi natin masabi, Howie, sa ngayon yung kumbaga yung ibang linya na pwedeng mangyari ito. This is a technical issue that we have to take a closer look. Sa ngayon, lahat ng ito ay pinapatingnan po ni Secretary Pitilla to ensure na hindi na po maulit ang mga ganitong pangyayari. At lalo na po, palapit na po yung eleksyon. May mga nagsasabi na rehearsal daw ito para sa mga masasamang election scenarios. Siguro how we rehearsal, but rather we are given a situation na we have to be, although we are prepared and we have did a contingency plan and preparatory works, but we have to be more to do more dahil sa pangyayaring ito. Okay, mas malalong kailangan pagbutihin at ano pa natin yung mga preparation. Maraming salamat po, Assistant Director Irma X. Conde. Maraming salamat din, Howie. Magandang umaga.